Praise God. Palakpakan natin si Lord. Malakas. Amen. Bago tayo ako sa ating paghahandog sa Panginoon ay welcome po no, ang bawat isa, lalo po sa buhay nila Ate Joy at ng kanyang po partner, no? Praise God. At lahat nakadalaguhay sa gawain ng Panginoon at sa buhay nila Kuya R. James. Tunay nga po na nagkagaya at natutuwa po ang Diyos sa amin. At tayo po dadako sa paghahandog sa pagbibigay po sa Panginoon Church. Sa mga bago po, huwag po kayong mabigla. Amen. Ang Jesus My Life po ay naniniwala po sa pagbibigay at marami po umangan. Maraming pinagpala sa church na to dahil po sa pagsunod sa nakalagay sa Biblia. Amen. Pag hindi niyo po maunawaan sa ngayon, huwag niyo pong pilitin. Kasi marami pong mga tao, marami pong nakapasok sa church na to. Sabi nga kanina, natisod. Amen. May mga natisod po sa pagbibigay, sa paghahandog. Dahil hindi nila naunawaan. Amen. Hindi po nila nauunawaan na ba't ganyan sa church niyan? May bakit kailangan magbigay? Amen. Kumbaga, sa ating buhay, sa ating church, hindi po kami namimili. Amen. Alam mo po ba na hindi naman po kailangan ng Diyos ng pera eh. Pero dahil po may panambahan na binubuhay ang Diyos, yan po yung mga ibinibigay natin. Yan po ang nagbibigay, buhay sa ating church, bumibili ng lahat nating pangkailangan. Amen? Huwag niyo ulitin ko po, huwag niyo pong pilitin na maunawaan po ang paghahandog, pagbibigay. Ibigay niyo po ang nais at kalooban po ng iyong puso at hindi po kayo madaya ng kaawan. Dahil marami na po na napunta sa church na to, ayaw nila sa church. Ayoko dyan kasi puro pera-pera, pero alam niyo church, wala po mangilit kahit isa. Kung ano po ang nasa puso niyo, meron o wala, okay lang po yan. Wala po problema dyan. At basahin ko po sa aklat po ng Deuteronomio, chapter 12, verse 6 to 7. Ang sabi po dito, doon ninyo siya sasambahin. Ito po yun, diba? Sabi ng John, chapter 4, verse 24, darating ang panahon na sasambahin daw po natin ng Diyos, hindi na po doon. Kasi dati, ang pagsamba lang daw po ay nasa Israel. Kung hindi ako nagkakamali basta doon. Amen. Doon lang daw po siya sasambay. Pero sa panahon ngayon, sa panahon ni Jesus, kahit saan na pong lugar, pwede na pong sumamba sa Panginoon. Amen. Tama po. At ang sabi po dito, doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog. Diba? Mga. Ibig sabihin, pag mga, marami yun. Kaya nga po dyan po sa atin po, bakit may 4 po nakalagay dyan, tithes and offering, amen, na salo-salo, mission of love you, amen. Kaya nga mga, ibig sabihin, marami po talaga. Doon ninyo siya sasambahin at doon iaalay ang inyong mga handog. Nasusunugin at iba pang handog tulad ng ika-10 bahagi. Pangalawa, handog mula sa inyong ani. Pangatlo, handog, pangakong handog, kusang handog, ang mga unang bunga ng pananim at mga panganay na anak ng inyong mga alagang hayop. Tingnan nyo, noong unang panahon, napakarami talagang pangbibigay. Kaya nga, hindi kami nag-wonder kung bakit sobrang yaman ng bansang Israel. Kahit napakaunti lamang po nila, pero gano'n na lamang po sila pagpalain ng Diyos. Amen. Bakit? Kasi gano'n din po sila sa Panginoon. Di ba? Kung ano po yung ibinibigay ng Diyos sa kanya, ipinapatik nila. Kasi may mga verses sa lumang tipan, agaya sa Deuteronomio, kagabi nagtakang, kaya ko lang nabasa to. Nakala ko sa Corinthian lang po may word na ganito, pero meron din po pala sa lumang tipan. Nang sabi ng Deuteronomio chapter 16, verse 16 to 17, na magdala sila ng handog tuwing haharap, ayon sa kanilang makakaya. Una, ayon sa dami ng pagpapalang tinanggap nila mula kay Yahweh na inyong Diyos. So tagal na nagbabasa sa lumang. Ngayon ko lang nabasa, noon din po pala, sinasabi rin po pala kung ano yung makakaya mo, yung ibigay mo. Yung alam mo yun, hindi labag sa kalooban mo at the same time, yung daw po katumbas ng pagpapala na ibinigay sa atin ng Diyos. Ulitin po natin, lahat ng pagpapala, lahat ng pera, lahat ng material things na tinanggap natin sa ating buwan, galing po lahat yan sa Diyos.
Amen. Bakit? Parang sasabihin, hindi, trabaho ko to eh. Nagtrabaho. Eh, sino nagbigay ng lakas sa'yo para magtrabaho ka? Di ba ang Diyos? Amen. Kaya dapat matuto po talaga ang lahat ng tao para pagpalain tayo sa lahat na ating ginagawa na maghandog, magbigay sa Panginoon, ibigay ang pinaka-the best, yung bukal sa puso mo. Pero pag yan labag sa puso mo, huwag mo nang ibigay. Kasi magagalit pa sa'yo si Lord, hindi ka niya pagpapalan. Hindi niya ibabalik sa'yo ng siksik-liglig at mga pag-gusto ng Panginoon, walang sapintan. Amen? Uulitin ko po sa lahat po ng bagong church, huwag niyo pong pilitin na maunawaan po paghahandog, pagbibigay sa Panginoon. Kasi darating din naman po ang panahon na maunawaan mo kung bakit tayo pinagbibigay, pinaghandog ng Diyos. Amen? Para tayo hindi po mawala sa kinaupuan. Kasi sa totoo lang po, hindi po kailangan ng Diyos ng pera natin. Kundi kailangan natin ng Diyos na magbibigay sa atin ng pera. Amen? So, oras na to, tayo po ito ngayon. Tayo po maghandog sa Panginoong Diyos na lahat. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Kibagaling, siksik, liglig at umaapa. Kibagaling, siksik, liglig at umaapa. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay mabigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Magbigay tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Ibabalik, siksik, liglig at umaapa. Siksik, liglig at umaapa. Tayo sa Panginoon, tayo ay magbigay. Okay na po yan. At atin pong i-stretch natin mga kamay. Kaya po natin i-multiply po ng gusto na ibalik sa atin ang siksik, liglig at umapaw. Yes, Lord, dahil Jesus, salamat po sa mga salaping ito na patuloy na magbigay. Lord, ng pagpapala ng himala ng kapayapaan at kagalingan sa bawat isa na naghandog, Panginoon, sa ngalan ni Jesus. Balik niyo po ito siksik, liglig at umapaw. At sa mga hindi nakapagbigay, Ama, patuloy niyo rin po silang i-bless, Panginoon, na maranasan po nila yung mga himala, ang iyong pagpapala, Panginoon, Lord, na walang Panginoon, walang katapusan na ibubuhos na pumula dyan sa darungawan ng langit. Salamat, Panginoon, sa ilan niyo po mga salaping ito. I-multiply niyo po ito, magamit po ito sa panambahan ng maayos. Matiwasay Jesus, Panginoon. Salamat po. In Jesus' name, Amen. Amen. At welcome po po sa buhay po natin.